Maraming tao ang nag-aakala na ang malabong paningin ay normal na bahagi lang ng pagtanda, isang bagay na kailangan mo na lang tanggapin. Gigising ka na may tuyot at parang may buhangin sa mga mata. Sisilip ka sandali sa menu at biglang lumalabo ang lahat. O kaya naman, kapag nagmamaneho sa gabi, ang mga headlight ay parang nakakasilaw at hindi komportable, kaya mas mahigpit mong hinahawakan ang manibela kaysa dati. Pero heto ang totoo, ang katotohanang madalas hindi na ipapaliwanag ng maayos. Hindi ito palaging dahil lang sa edad. Ipinaliwanag ng American Optometric Association na kapag lampas 60 ka na, mas nagiging sensitibo at maselan ang iyong mga mata. Mas nagiging karaniwan ang mga kondisyon tulad ng dry eyes, cataracts, macular degeneration o bigla ang panlalabo ng paningin sa isang mata. At ayon sa National Eye Institute, ang kaso ng pagkawala ng paningin sa mga Amerikano ay mas mabilis na tumataas kaysa dati. Ang mas delikado rito, madalas ang tunay na pinsala ay nangyayari habang ikaw ay natutulog. Sa gabi, kapag akala mo ay nagpapahinga at nag-aayos ang iyong katawan, ang retina, ang bahaging sensitibo sa liwanag sa likod ng mata, ay hindi laging nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang mga masiselang selula na tumutulong sa iyong makakita ng malinaw ay unti-unting nasisira, tahimik at dahan-dahan. Ang nakatagong prosesong ito ay isa sa pinaka-hindi napapansing dahilan ng malabong paningin at maraming tao ang hindi ito namamalayan hanggang sa huli na ang lahat. Kaya heto ang malaking tanong, ang tanong na halos linggu-linggo kong naririnig sa aking klinika. Bakit malabo ang paningin ko? At may natural bang paraan para maibalik ito nang hindi umaasa sa mamahaling gamot o delikadong operasyon? Ito ang mahirap tanggapin na katotohanan. Karamihan sa mga karaniwang solusyon, eye drops, mas makapal na salamin, maging operasyon, ay sintomas lang ang tinutugunan. Hindi nila inaayos ang ugat ng problema. Kaya patuloy na kumikita ng bilyon-bilyon ang industriya ng pangangalaga sa mata taon-taon, habang maraming nakatatanda ang patuloy na nahihirapan sa malabong paningin at unti-unting pagkawala nito. Isang pag-aaral na inilathala sa JAMA Ophthalmology noong 2023 ang nagpakita na ang pinsalang may kaugnayan sa edad sa retina ay kadalasang nagsisimula sa mga tahimik na pagbabago, oxidative stress at chronic inflammation sa loob ng mata. At ang mga pagbabagong ito ay mas aktibo sa gabi, sa mismong oras na dapat nagpapagaling ang iyong mga mata. Pero heto ang magandang balita. At ito ang gusto kong talagang marinig mo. Mas bagong pananaliksik ang nakatuklas na may ilang pangkaraniwang prutas na naglalaman ng makapangyarihang sangkap na hinahanap ng iyong mga mata habang ikaw ay natutulog. Ang mga sustansyang ito ay maaaring makatulong sa pag-regenerate ng nasirang photoreceptor cells, pagpapabuti ng daloy ng dugo sa retina, at pagpapabagal sa paglala ng macular degeneration na siyang pangunahing sanhi ng pagkawala ng sentrong paningin sa mga senior. Sa madaling salita, maaari mong simulan ang pagbabalik ng malinaw na paningin ng natural, ligtas, at habang ikaw ay natutulog, hindi lang umaasa sa mga reseta o mamahaling pamamaraan. At heto ang nakakagulat, ang number 1 na prutas sa listahang ito, ang bahaging madalas itinatapon ng karamihan, ay may taglay na bihirang compound na ipinakitang nakapagpapabagal ng pagbuo ng cataract ng hanggang 40%. Ako si Dr. Mayumi Santos at ilang dekada na akong tumutulong sa mga nakatatanda upang maprotektahan at maibalik ang kanilang paningin gamit ang mga natural na pamamaraang sinusuportahan ng agham. Ngayon, gagabayan ko kayo sa 7 prutas na maaaring makatulong sa pag-aayos ng inyong mga mata habang kayo ay natutulog at kung paano eksaktong gamitin ang mga ito sa tamang paraan. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Ilagay ninyo ang inyong lungsod o bansa sa comments sa ibaba. Natutuwa akong malaman na bumubuo tayo ng isang pandaigdigang komunidad
ng mga taong tumatangging tanggapin na ang pagkawala ng paningin ay isang hindi maiiwasang kapalaran at isa pang mahalagang paalala. Ang impormasyong ibinabahagi rito ay hindi dapat pumalit sa propesyonal na payong medikal. Kung nakararanas kayo ng pagbabago sa paningin, malabong paningin, o anumang alalahanin tungkol sa kalusugan ng inyong mga mata, mangyaring kumonsulta muna sa isang lisensyadong eye care professional o sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa inyong pagkain, supplements o pamumuhay. Ngayon, simulan na natin ang countdown mula sa number 7. Prutas number 7, kiwi. Isang maliit at mabalahibong prutas na maaaring nasa loob na ng inyong refrigerator. Ayon sa pananaliksik, maaari nitong mapatalas ang night vision ng mga adult na higit 65 taong gulang sa loob lamang ng ilang linggo. Ang prutas na madalas ninyong nadaanan sa grocery linggo-linggo ay ang kiwi. Mukha itong maliit, medyo mabalahibo at parang walang espesyal, hindi ba? Pero para sa inyong mga mata, lalo na kung ito ay tumatanda na, isa itong tunay na powerhouse. Narito kung bakit ito mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang retina, ang bahaging kumukuha ng liwanag at nagpapadala ng signal sa utak upang tayo ay makakita, ay nagiging mas marupok. Naiipon ng oxidative stress, napapagod ang mga selula, at bigla mo na lang napapansing sumisingkit ka kapag tumitingin sa road signs. Ang mga headlight ay parang nagiging bituin na may sabog na liwanag o gigising kang malabo ang paningin sa umaga, nagtataka kung ano ang nangyari habang natutulog ka. Hindi lang ito simpleng pagtanda, ito ay pinsala at maaari itong maiwasan. Narito ang magandang balita. Ang kiwi ay punong-puno ng dalawang sustansyang gustong-gusto ng iyong mga mata, lutein at zeaxanthin. Isipin mo silang parang natural na salaming pang-araw sa loob ng iyong mga mata. Sinasala ang mapaminsalang asul na liwanag at pinoprotektahan ang iyong paningin habang ikaw ay natutulog. Bukod pa rito, may natatanging halo ito ng antioxidants at kahit kaunting serotonin na tumutulong sa iyong mga mata na mag-ayos ng sarili sa gabi. Ang serotonin ay hindi lamang para sa mood, ginagamit din ito ng katawan upang i-regulate ang malalim at restorative na tulog, ang uri ng pahingang kailangan ng iyong mga mata para gumaling. At hindi lang ito haka-haka. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition and Healthy Aging ang nagpakita na ang mga senior na kumain ng 2 golden kiwi araw-araw ay nakaranas ng malinaw na pagbuti sa talas ng kanilang paningin. Mas nabawasan din ang panunuyo at pamumula ng kanilang mga mata pagkagising sa umaga. Isipin mo iyon. Isang simpleng prutas na talagang makatutulong para maibalik ang malinaw na paningin ng natural. Kaya paano mo ito gagawin? Panatilihin mong simple. Kumain ng 2 golden kiwis, hindi green, mga 1 oras bago matulog. Mas mataas ang lutein ng golden kiwis, mas mababa ang asim, at mas magaan ito sa tiyan sa gabi na mahalaga kung gusto mong makatulog ng maayos. At heto ang isang maliit na teknik na kadalasang hindi napapansin ng marami. Huwag mong balatan ng todo. Ang manipis na bahagi sa ilalim ng balat ay may taglay na makapangyarihang antioxidant na tinatawag na caffeic acid. Kutsarahin mo lang ang laman at iwan ang gilid na iyon. Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga mata. Isipin mo, isang pangkaraniwang kiwi lang, pero maaari nitong patalasin ang iyong paningin sa gabi. Isang hakbang ito patungo sa mas malinaw at mas malusog na mga mata nang hindi na kailangan ng panibagong tableta, bote o operasyon. Prutas number 6, pakwan. Sa ika-6 na pwesto ay isang prutas na malamang paborito mo tuwing tag-init, pero halos walang nakaalam kung gaano ito nakatutulong sa pag-hydrate ng iyong mga mata sa gabi. At kung minsan ay nagtaka ka kung bakit malabo ang paningin mo paggising sa umaga, makinig kang mabuti rito. Pag-usapan natin kung bakit ang pakwan ay higit pa sa isang nakakapreskong merienda.
lalo na pagdating sa pagtulong sa tumatandang mga mata. Habang tayo ay nagkakaedad, mas madaling matuyo ang ating mga mata. Bumagal ang daloy ng dugo papunta sa retina at ito ang nag-aambag sa nakakainis na malabong paningin sa umaga, iyong tipong inaabot ng 1 o 2 oras bago luminaw kung luminaw man talaga. Ang pakwan ay may mahigit 70% na tubig, kaya malaking tulong ito sa hydration. Pero ayon sa pananaliksik, higit pa roon ang kaya nitong gawin. Mayaman ang pakwan sa lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na iniuugnay sa pagbawas ng oxidative damage sa retinal cells at posibleng proteksyon laban sa mga problemang may kaugnayan sa edad tulad ng cataracts at macular degeneration. May mga observational data rin na nagsasabing ang mga taong regular na kumakain ng pakwan ay may mas mataas na antas ng lutein at zeaxanthin sa kanilang katawan, mga sustansyang mahalaga para sa kalusugan ng paningin, gaya ng nabanggit natin kanina tungkol sa kiwi. Mayroon pang isang pag-aaral na nagpapakita na ang wild watermelon extract ay maaaring magpataas ng nitric oxide levels at magpabuti ng peripheral blood flow. Magandang balita ito dahil ang mas maayos na sirkulasyon ay maaaring mga hulugan ng mas mahusay na paghahatid ng oxygen at nutrients sa iyong mga mata habang natutulog ka, eksakto sa oras na sinusubukan ng iyong katawan na ayusin ang pinsala. Paano ito gamitin? Kumain ng 1 hanggang 2 tasa ng malamig na seedless na pakwan mga 30 minuto bago matulog. Iwasan ang paglalagay ng asin. Maaari nitong pataasin ang eye pressure na itinuturing ng Glaucoma Research Foundation bilang pangunahing risk factor para sa hindi na maibabalik na pagkawala ng paningin. Pro tip, huwag itapon ang balat. Ang puting bahagi malapit sa berdeng balat ay may taglay na citrulline, isang amino acid na sumusuporta sa maayos na paggana ng mga daluyan ng dugo at maaaring makatulong sa mas magandang nutrisyon ng mga mata sa gabi. Maaari mo itong i-blend sa smoothie o bahagyang atsarahin kung nais mong subukan ang kakaiba. Prutas number 5, black currants. Sa ika-5 pwesto ay isang prutas na halos hindi pinapansin ng maraming Amerikano, pero pagdating sa pagprotekta ng paningin, lalo na sa gabi, tahimik pero napakalakas ng epekto nito. Pag-usapan natin ang black currants. Maliit, kulay malalim na ube ng mga berry na tila ordinaryo lang tingnan, pero para sa iyong mga mata, napaka-epektibo nila. Narito ang nakatagong problema na tinutugunan nila, retinal microinflammation at nabawasang daloy ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang inflammation na ito ay maaaring magpalabo ng paningin, magdulot ng parang halo sa paligid ng mga headlight, o magbigay ng eye strain kapag mahina ang ilaw, mga karaniwang sanhi ng malabong paningin na hindi kayang ayusin ng lubusan ng anumang salamin. Ano ang nasa loob nito? Ang black currants ay mayaman sa anthocyanins, makapangyarihang pigments na tumutulong magpababa ng inflammation, magpaluwag ng mga daluyan ng dugo, at sumuporta pa sa pagpapanumbalik ng rhodopsin, ang visual pigment na tumutulong sa iyong mga mata na makaangkop sa dilim. Sa isang randomized placebo-controlled study na isinagawa sa mga pasyenteng may glaucoma, ang pag-inom ng 50 milligrams ng blackcurrant anthocyanins araw-araw sa loob ng 24 na buwan ay makabuluhang nagpaigi sa daloy ng dugo papunta sa optic nerve head at mga bahagi ng retina at nagpabagal sa paglala ng visual field loss kumpara sa placebo. Ipinapakita nito ang tunay na potensyal na proteksyon para sa kalusugan ng paningin, lalo na sa mga kondisyon tulad ng open-angle glaucoma. Isang pilot study rin sa mga pasyenteng may normal tension glaucoma ang nagpakita na ang blackcurrant anthocyanins ay nakapagpataas ng retinal blood flow nang hindi pinapababa ang eye pressure at nakatulong sa pag-normalize ng endothelin isa levels, isang compound na may kinalaman sa pagkipot ng mga daluyan ng dugo. Ipinahihiwatig nito ang kanilang neuroprotective potential kahit sa mga individual na walang na-diagnose na sakit sa mata.
Ang anthocyanins mula sa blackcurrants ay nagpakita rin ng potensyal sa pagpapabuti ng dark adaptation, ang kakayahan ng mga mata na mabilis makaangkop mula sa maliwanag patungo sa madilim na kapaligiran. Ito ay karaniwang problema sa paningin ng mga senior, lalo na kapag nagmamaneho sa gabi o lumilipat mula sa isang silid patungo sa iba. Paano ito gamitin? Kung hindi ka makahanap ng sariwang black currants, at totoo, bihira itong makita sa karamihan ng grocery, maaari kang uminom ng humigit kumulang 50 miligramo ng blackcurrant anthocyanin extract araw-araw, mas mainam sa gabi, kasabay ng iba mo pang mga prutas. Pro tip, suportahan ang absorption sa pamamagitan ng pagsabay nito sa kaunting healthy fat tulad ng ilang pirasong walnut o isang pagkaing mayaman sa vitamin C gaya ng hiwa ng orange. Mahalaga ang tamang nutrient synergy pagdating sa kung gaano kabisa magagamit ng iyong katawan ang mga sustansyang ibinibigay mo rito. Sa isang randomized placebo-controlled na pag-aaral sa mga pasyenteng may glaucoma, ang pag-inom ng 50 milligrams ng blackcurrant anthocyanins araw-araw sa loob ng 24 na buwan ay makabuluhang nagpaigi sa daloy ng dugo papunta sa optic nerve head at mga bahagi ng retina at nagpabagal sa paglala ng pagkawala ng visual field kumpara sa placebo. Ipinahihiwatig nito na may tunay na proteksyon itong naibibigay sa kalusugan ng paningin lalo na sa mga kondisyon tulad ng open-angle glaucoma. Isang pilot study naman sa mga pasyenteng may normal tension glaucoma ang nagpakita na ang blackcurrant anthocyanins ay nakapagpataas ng retinal blood flow nang hindi pinapababa ang eye pressure at nakatulong sa pag-normalize ng endothelin isa levels, isang compound na may kinalaman sa pagkipot ng mga daluyan ng dugo. Ipinapakita nito ang kanilang neuroprotective potential kahit sa mga taong walang na-diagnose na sakit sa mata. Ang anthocyanins mula sa blackcurrants ay nagpakita rin ng potensyal sa pagpapabuti ng dark adaptation, tumutulong sa mga mata na mas mabilis makaangkop mula sa maliwanag patungo sa madilim na kapaligiran. Isa itong karaniwang problema sa paningin ng mga senior, lalo na kapag nagmamaneho sa gabi o lumilipat mula sa isang silid patungo sa iba. Prutas number 4, blueberries. Sa ikaapat na pwesto ay isang prutas na malamang nasa loob na ng iyong refrigerator, pero karamihan sa mga tao ay kinakain ito sa maling paraan. At dahil doon, halos nababalewala ang kapangyarihan nitong magpagaling ng mga mata. Mahuhulaan mo ba kung ano ito? Isang prutas na malamang meron ka na, blueberries. Mukha lang itong pangkaraniwang prutas, pero heto ang catch. Karamihan sa mga tao ay kinakain ito sa paraang nababawasan ang benepisyo nito para sa paningin. Anong problema ang tinutugunan nito? Target ng blueberries ang oxidative damage sa iyong photoreceptors. Ito ang mabagal at tahimik na pagkasira ng maliliit na selula sa iyong retina na tumutulong sa iyo na mag-focus, makakita ng detalye at makaangkop sa dilim. Sa paglipas ng mga taon, naiipon ng UV exposure at humihina ang natural mong depensa. Bigla ka na lang napapasingkit kapag nagbabasa ng teksto, nahihirapan sa malabong paningin sa gabi o nagtatanong, bakit malabo pa rin ang paningin ko kahit may salamin? Narito ang sikreto sa loob nito. Ang blueberries ay mayaman sa pterostilbene, isang compound na kahawig ng resveratrol ngunit mas madaling maabsorb ng katawan. Kaya nitong tumawid sa blood-retinal barrier at direktang tumulong sa pag-aayos ng DNA damage sa iyong light-sensitive cells. Kaya naman isa ang blueberries sa pinakamahusay na pagkain kung nais mong mapabuti ang paningin ng natural. At sinusuportahan ito ng agham. Noong 2023, naglathala ang nutritional neuroscience ng pag-aaral na nagpapakita na ang mga nakatatandang kumain ng wild blueberries araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng 32% na pagbuti sa visual acuity. Sa madaling salita, mas malinaw nilang nakita ang maliliit na detalye at mas kaunti ang kanilang pagsingkit
kapag tumitingin sa digital screen sa gabi. Pero heto, ang hindi alam ng marami, hindi pare-pareho ang lahat ng blueberries. Ang makikinang na cultivated berries na mabibili sa karamihan ng tindahan ay kadalasang mas mababa ang antioxidant power. Ang wild blueberries, iyong maliliit at mas maitim, ay may halos doble ng sustansya. Makikita mo sila sa frozen section at kasing epektibo pa rin sila. Kaya paano ito gagawin ng tama? Kumain ng mga 1 tatlong tasa ng wild blueberries mga 45 minuto bago matulog. At heto ang pro tip, huwag mo silang ihalo sa dairy. Ang protein sa gatas ay kumakapit sa anthocyanins at hinaharangan ang absorption. Sa halip, bahagyang i-freeze at saka tunawin. Ang prosesong ito ay sumisira sa cell walls at ginagawang mas bioavailable ang antioxidants. Ibig sabihin, mas magagamit ng iyong mga mata ang mga ito habang ikaw ay natutulog. Isipin mo yon. Isang simpleng pagbabago lang, ang pagpili ng wild blueberries, ay maaaring makatulong sa natural na pag-aayos ng malabong paningin, mabawasan ang pagsingkit sa gabi, at mapanatiling mas matalas ang iyong mga mata sa mga susunod na taon. Prutas number 3, dragon fruit. Sa ikatlong pwesto ay isang prutas na halos walang nag-aakala. Exotic ang itsura, matingkad na pula sa loob, at maaari talagang magpataas ng oxygen delivery sa iyong mga mata habang ikaw ay natutulog. Kung naramdaman mo na parang pagod pa rin ang iyong mga mata kahit nakatulog ka ng buo, magugulat ka rito. Dragon fruit. Marahil nakita mo na ito sa tindahan, kulay rosa sa labas at kakaiba ang hitsura. Pero ang tunay na hiwaga ay nasa malalim na pulang laman sa loob. Para sa iyong mga mata, isa itong game changer. Narito ang problemang tinutugunan nito, retinal hypoxia. Sa madaling salita, kulang sa oxygen ang iyong mga mata sa gabi. Kapag nangyari ito, maaari kang matulog ng 8 oras pero gigising ka pa ring mabigat at pagod ang mga mata, o mapapansin mong lumalabo ang iyong peripheral vision o tila kumukupas ang mga kulay kumpara dati. Kapag napabayaan, maaari pa itong humantong sa permanenteng pagkawala ng paningin sa isang mata. Ano ang nasa loob ng dragon fruit na nakatutulong? Mayaman ito sa betalains, mga bihirang antioxidant na nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide. At ang nitric oxide ang nagpapaluwag sa maliliit na capillaries, ang mumunting daluyan ng dugo sa iyong mga mata. Mas bukas na capillaries ay nangangahulugang mas maraming oxygen, mas maraming nutrients, at mas maayos na pag-aayos habang ikaw ay nasa malalim na tulog. Malakas din ang ebidensya rito. Noong 2022, isang pag-aaral sa Frontiers in Aging Biology ang nagpakita na ang mga kalahok na kumonsumo ng red dragon fruit extract sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon ng 26% pagtaas sa ocular blood oxygen levels, kasama ang malaking pagbuti sa contrast sensitivity at visual field depth. Sa madaling salita, mas malinaw silang nakakita ng detalye sa madilim na ilaw at kapansin-pansing bumuti ang kanilang malabong paningin. Paano ito gamitin? Kumain ng kalahati ng red flesh dragon fruit mga 1 oras bago matulog. Hanapin ang malalim na magenta na kulay sa loob. Ang mga puting uri ay wala ang parehong benepisyo. At heto ang pro tip, huwag lunukin ng buo ang maliliit na itim na buto. Nguyain mo sila. May taglay silang omega-3 fatty acids at magnesium, parehong mahalaga sa pag-aayos ng retinal nerves. Maraming tao ang basta na lang lumulunok at nawawala ang benepisyo. Isipin mo ito, sa halip na gumising na mabigat at parang may ulap ang paningin, bubuksan mo ang iyong mga mata sa isang mundong mas malinaw at mas presko ang tanaw. Iyan ang kapangyarihan ng paghayaan ang dragon fruit na gawin ang trabaho nito habang ikaw ay natutulog. Prutas number 2, goji berries. Sa ikalawang pwesto ay isang prutas na ginamit na sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na medisina.
At ngayon, kinukumpirma na rin ng makabagong agham ang matagal ng alam ng mga sinaunang tao. Kung minsan ay nag-aalala ka na baka maagaw ng macular degeneration ang iyong sentrong paningin, ang susunod na ito ay maaaring magsilbing panangga mo. Goji berries. Ang matingkad na pulang mga berry na ito ay mahigit 2,000 taon nang ginagamit sa tradisyonal na Chinese medicine para labanan ang pagkapagod at pagtanda ng mga mata. At ngayon, pinatutunayan ng modernong pananaliksik na may punto sila noon pa man. Narito ang problemang tinatarget nila, macular thinning. Ang makula ang gitnang bahagi ng iyong retina. Ito ang tumutulong sa iyo na magbasa ng maliliit na letra, makakilala ng mukha, at makakita ng mga kulay ng malinaw at buhay. Habang tayo ay tumatanda, ang oxidative stress at mahinang sirkulasyon ay maaaring magpahina sa makula. Isa ito sa pangunahing sanhi ng malabong paningin at dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nahihirapan sa pagkawala ng sentrong paningin. Ano ang espesyal sa loob nito? Ang goji berries ay isa sa pinakamayamang likas na pinagkukunan ng zeaxanthin. Isipin mo ang zeaxanthin bilang isang kalasag para sa gitna ng iyong paningin. Habang ang lutein ay tumutulong protektahan ang panlabas na retina, ang zeaxanthin ay nakatuon mismo sa pinakaimportanteng bahagi, ang malinaw at matalas mong sentrong paningin. Kahanga-hanga ang ebidensya. Noong 2021, isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients ang sumubaybay sa mga adult na may edad 60 hanggang 80 na kumain ng 5 kutsara ng tuyong goji berries 5 araw bawat linggo sa loob ng 90 araw. Ipinakita ng resulta ang makabuluhang pagtaas sa macular pigment density at wala ni isang kalahok ang nagkaroon ng karagdagang paglala ng macular degeneration sa panahon ng pag-aaral. Para sa sinumang nangangamba na mawala ng kalayaan dahil sa sakit sa makula, tunay na malaking balita iyon. Paano mo ito gagamitin? Ibabad ang humigit kumulang 2 kutsara ng tuyong goji berries sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, kainin ito mga kalahating oras bago matulog. Ang pagbabad ay nagpapadali sa pagtunaw at absorption, lalo na para sa mas sensitibong digestive system ng mga nakatatanda. At heto ang pro tip. Isabay ito sa isang maliit na piraso ng dark chocolate, hindi bababa sa 85% kakao. Ang flavonoids sa cocoa ay tumutulong sa iyong katawan na mas maabsorb ang zeaxanthin. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng synergy na nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa iyong mga mata. Isipin mo ito. Sa halip na sumisingkit habang tumitingin sa telepono, nahihirapang magbasa ng recipe o nawawalan ng kumpiyansa sa iyong kalayaan, tumitingin ka ng diretsyo at nakakakita ng malinaw at makulay. Maaaring maging bahagi ang goji berries ng iyong paglalakbay para maibalik ang malinaw na paningin ng natural at maprotektahan laban sa macular degeneration. Prutas number 1, papaya. At narito na tayo sa number 1, ang pinaka-epektibong prutas para sa iyong mga mata. Simple lang ito, karaniwan. Pero kapag kinain mo sa tamang paraan, maaari nitong labanan ang isa sa pinakamapaminsalang proseso sa likod ng malabong paningin, malabong lente at cataracts. Baka nga nasa kusina mo lang ito ngayon, maaaring hindi mo inaasahan, pero ang simpleng papaya ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa kalusugan ng iyong mga mata. Ang susi ay ang tamang oras at tamang paraan ng pagkain nito. Narito ang nakatagong kaaway na nilalabanan ng papaya, glycation. Ito ang proseso kung saan ang sobrang asukal sa dugo ay kumakapit sa mga protina sa tissue ng mata, na bumubuo ng malagkit na compounds na nagpapalabo sa lente at sumisira sa retina. Ang glycation ay isa sa pinaka hindi napapansing sanhi ng malabong paningin, malabong lente, at mga unang yugto ng cataracts.
Ang papaya ay mayaman sa papain, isang natural na enzyme na tumutulong mag-breakdown ng mga mapaminsalang compound bago pa sila makapagdulot ng pangmatagalang pinsala. Bukod pa rito, puno ito ng vitamins A, C, E at folate, isang kombinasyong napatunayang nagpapalakas ng tear film, nagpoprotekta sa retina at tumutulong patatagin ang iyong reseta sa paglipas ng panahon. Sinusuportahan ito ng agham. Noong 2023, isang pag-aaral na inilathala sa clinical gerontology ang nagpakita na ang mga nakatatandang kumain ng papaya sa gabi ay nagkaroon ng mas mababang antas ng glycation markers, mas malakas na tear production, at mas malinaw na contrast vision sa loob lamang ng 6 na linggo. Para sa mga senior na may dry eyes, malabong paningin sa umaga, o maagang yugto ng cataracts, naging game changer ang papaya. Paano ito gamitin? Kumain ng 1 tasa ng hinog na papaya cubes mga 1 oras bago matulog. Ang mahalaga rito ay sariwa at nasa room temperature. Huwag mo itong ilagay sa refrigerator bago kainin dahil ang lamig ay nagpapabagal sa aktibidad ng enzyme. At huwag itong isabay sa dairy dahil maaaring makaapekto ito sa bisa ng papain. Narito ang pro tip. Budburan ng kaunting sariwang katas ng dayap ang iyong papaya. Bukod sa mas masarap ito, ang vitamin C sa dayap ay tumutulong sa mas mahusay na absorpsyon ng vitamin A na nagbibigay ng dagdag na suporta sa iyong mga mata. Isipin mo ito, sa halip na gumising na malabo at mabigat ang pakiramdam ng iyong mga mata, babangon kang mas malinaw at mas komportable ang paningin. Iyan ang kapangyarihan ng papaya, isang simple at natural na hakbang patungo sa mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa pangmatagalang pagkawala nito. Ngayon, alam mo na ang 7 prutas, pero heto ang bahaging halos lahat ay nakakalimutan. Ang paraan ng pagkain nito ay kasing halaga ng kung ano ang kinakain mo. Kung hindi mo susundin ang mga patakarang ito, maaaring mabawasan o mawala ang mga benepisyo para sa iyong mga mata. Isa-isahin natin. Rule number 1, huwag ihalo sa pagkaing mataas sa calcium. Marami ang nagugulat dito. Kung kakain ka ng papaya o blueberries pagkatapos uminom ng gatas, kumain ng yogurt, o kahit fortified cereal, maaaring mabawasan ang absorption ng lutein at zeaxanthin. Isang pag-aaral noong 2021 ang nagpakita na ang mga senior na nagsasabay ng high calcium meals at antioxidant-rich fruits ay nakakuha ng hanggang 30% mas kaunting nutrients na kailangan ng kanilang mga mata. Kaya bigyan ito ng pagitan, maghintay ng hindi bababa sa 70 minuto matapos ang dairy bago kumain ng prutas. Isipin ang prutas bilang sariling bedtime snack, hindi bahagi ng malaking pagkain. Rule number 2, laging isabay sa kaunting healthy fat. Narito ang simpleng paraan para mapabuti ang paningin ng natural. Karamihan sa mga nutrients na ito ay fat-soluble. Ibig sabihin, hindi sila ganap na magagamit ng iyong katawan kung walang kasamang healthy fat. Magdagdag ng ilang walnuts, 1 kutsarita ng flaxseed oil, o kahit 1 hiwa ng avocado. Ipinapakita ng pananaliksik na ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magpataas ng absorption ng higit sa 50%. Isipin mo, parehong effort, mas malaking benepisyo. Rule number 3, banayad na hugasan, huwag kuskusin. Gusto nating lahat na malinis ang prutas, pero ang sobrang paghuhugas sa ilalim ng malakas na agos ng tubig ay maaaring magtanggal ng malaking bahagi ng antioxidants, lalo na sa blueberries at blackcurrants kung saan nasa balat ang karamihan ng proteksyon. Banlawan lamang ng marahan sa malamig na tubig at patuyuin. Hugasan ito bago kainin, hindi ilang oras bago, para sariwa at aktibo pa ang nutrients. Rule number 4, mas mainam ang room temperature. Nakakapresko ang malamig na prutas, pero ang sobrang lamig ay maaaring magpabagal sa mga enzyme na kailangan ng iyong katawan para maayos ang mga mata. Ang papain sa papaya, halimbawa,
ay nababawasan ng aktibidad kapag sobrang lamig. Ilabas ang prutas mula sa refrigerator 30 hanggang 60 minuto bago kainin. Sa ganitong paraan, mas handa ang iyong digestive system at mas makikinabang ang iyong mga mata. Rule number 5, mahalaga ang tamang oras. Maaaring ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kumain ng prutas mga 60 hanggang 70 minuto bago matulog. Kapag masyadong maaga, maaaring mailabas ng katawan ang nutrients bago pa magsimula ang natural na repair cycle ng iyong mga mata. Kapag masyadong huli naman, maaaring makaistorbo sa malalim na tulog ang digestion. Kapag tama ang timing, naroon ang nutrients sa mismong sandaling nagsisimula ang natural na pag-aayos ng iyong mga mata sa gabi. Isipin mo, sa simpleng pag-aayos ng paraan ng pagkain ng mga prutas na ito, maaari mo silang gawing makapangyarihang kasangkapan para sa kalusugan ng iyong paningin. Isipin mong makabasa ng menu nang hindi sumisingkit, makapag-drive sa gabi nang walang takot, o magising sa umaga nang wala ang nakakainis na malabong paningin.